ng sistema ng pagkakaibigan namin, DJ Kakay. Lagi kaming magkasama at parang magkakadugo na ang turingan sa isa't isa. Kaya syempre sa oras na sa saya at lungkot, nagdadamayan din kami. Ang problema ng isa, problema ng lahat. Wala naman kaming gaanong pinoproblema, DJ Kakay. Si Ginger lang dahil simula college ay lagi na itong nasasaktan. Ginger, tama ka na. Huwag ka nang umiyak, oh. Ay, nako. Hindi na lang sana ako pumunta sa basketball practice nga every afternoon. Kung alam ko lang na ganito naman pala yung gagawin niya sa akin. Nagpa-practice ba yung ulo pong na yun? Lagi naman siyang bangko eh. Anong pinaggayabang niya? Wala naman siyang ambag sa team niya tapos ang lakas pa ng loob niya na mag-cheat? Mag-cheat sa'yo? Napakakapal talaga ng mukha. Sabi ko naman sa'yo noon pa, Ginger. Hindi ko na gusto yung Justin na yan para sa'yo. O, tingnan mo. Tingnan mo yung ginawa niya sa'yo. Pero kasi, ang tangkad at ang gwapo-gwapo niya. Ginger, anak ka ng torta. Mukha nga ang poste yun eh. Anong gwapo doon? Parang kalansay ang payat-payat. Tignan mo, lagi pang injured yung visit na yun kahit na hindi naman siya tumatagal sa loob ng court. Sana man lang kung pipili ka, yung MVP na nila. Bri? Shh! Lalong umiiyak si Ginger dahil sa'yo eh. Ay, ewan ko ba? Nakakainis eh. Naiinis ka sa akin, No, Bri? no, Ginger, no. Hindi siya naiinis sa'yo. Doon ako naiinis sa lalaking yun. Subukan niya lang talaga na magpakita, kakalbuhin ko siya. Ginger, huwag ka nang umiyak. Kanina pa pugtong mga mata mo, oh. Ano kasi? Ang TANGA ko? Hindi ah! Nakita naman natin lahat si Justin. Sinong mag-aakala na ganyan gagawin niya? Sweet at mabait siya. Alam kong kahit sino mapapaniwala niya. Hindi mo kasalanan na nahulog ka sa mga kagaya niya, Ginger. Tandaan mo na nagmahal ka lang. Nagmahal na ka na nga lang sa maling tao pa. Huwag kang umiyak dyan, Ginger. Tignan mo yung mascara mo, oh. Kalat na. Visit na Justin talaga yun. Akala mo, kinalaki ng itlog niya yung pambabae niya. Pre, yung choice of words mo talaga. Pero true, di nga malaki yung itlog nun. Ang bastos niyo! Ay, basta ako, nanggigiliiti pa rin na talaga ako sa lalaking yun. Subukan niya lang talaga na magpakita sa uni. Sasapakin ko siya. Ilalagay ko sa basketball ring yung ulo niya. Pero, miss ko na siya eh. Ginger! Isang basketball player sa college department namin si Justin. Inakala namin na mapagkakatiwalaan siya dahil sweet at romantic na boyfriend siya kay Ginger. Yun pala, maibang babae ito. Isang beses lang na hindi nakapunta si Ginger sa basketball game ni Justin, may reserba pa pala ito na taga-ibang university. Simula noon, iniwas at prinotektahan na namin si Ginger mula sa lalaking kagaya niya. Yung babaero at ang taas ng ego. Yung nagkaroon na lang kami ng rules noon tungkol sa mga lalaki, DJ Kakay. Siyempre kung may darating man na manliligaw, lahat kami ay kumikilatis. Uy, para saan ba tong meeting natin, girls? Hindi pa pwede na bumili muna ako ng kwek sa labas ng school? Gusto mo ba pabili tayo kay Renz? Nasa side gate lang siya. Oh, hep. Tayo nga muna eh. No boys, okay? Oo na. Mamaya na lang ako bibili ng kwek-kwek. Kahit na parang mabubutas na tong tiyan ko sa kagutuman. Uy, OA mo naman. Basta, yung may boyfriend dyan nasa rules natin na bawal makipagbebe tayo kapag girls time muna. Oo na. Iniwan ko siya dun sa labas. Teka, Ginger.
Bakit mo ba kami pinatawag? May problema ba? Oo nga. Ano pong problema? Mukha kang dyan oh. Haggard ka na. Stress ka ba sa mga klase mo? Hoy, grabe kayo ah. Hindi kaya ako haggard. Ang fresh ko pa rin. Stressed nga lang sa mga manliligaw ko. Ayan na nga. Yan ang topic natin ngayon, girls. Eto. Tignan nyo. Tulungan nyo ako. I need Iba your talaga. help. Nai-stress kung gaano kahaba yung buhok niya. Kung kalbuhin ka kaya namin, ha? Wala. Asan? Tingnan ko nga yung mga manliligaw mo. Patingin. Sorry. Ang hirap talaga maging maganda. Ang hirap tuloy mamili sa kanila. Tingnan nyo. Aaron, Benny, Donnie, Gab? Aba, naka-alphabetical pa talaga yan, ah. At bakit magkakamukha sila? Parang iisa ang tatay. Magkakapatid ba tong mga to? Uy, baliw. Hindi ah. Ganyan ka naman eh. Magkakamukha lang yung mga lalaki para sa'yo. Nakita mo naman na chinito si Aaron, moreno si Benny, makapal yung kilay ni Donnie at may kulay tong buhok ni Gab. Ah, oo nga no. Saan mo naman sila nakilala, Ginger? Tsaka, sino sa kanila yung pinakagusto mo? Actually, hindi ko pa alam kung sino sa kanila eh. Well, kaklase ko si Donnie. Schoolmate naman natin si Gab. Na-meet ko dun sa uni publication. And tapos si Benny, na-meet ko online. Taga Makati siya. Yung Aaron, taga saan? Taga Australia. Chinoy na taga Australia siya. And na-meet ko rin online. LDR? Nako. Ekis ka agad sa Aaron na yun. Doon ka na lang kay Donnie or Gab. At least, malapit. Naku, ayaw mo pa rin pala talaga sa mga long distance relationship, ha? Aba, natural. Paano pag nakabit yan? Paano mo susugurin at sasampalin? Hoy, OA mo talaga, Bre. Di pa naman kami, oh. Kabit ka agad ni isip mo dyan. Grabe ka, girl. Pero sa bagay, tama naman si Bri. Total, madami kang choices, Ginger. Mas mabuti na mas piliin mo yung mas malapit sa'yo. Ganon din naman kasi yun. Kahit nga, gaano pa yan kalapit, kung gusto mangabit niyan, gagawin nila. Yes po, alam ko naman yun. Pero, huwag muna tayo mag-overthink sa ganyan-ganyan. Can we focus on what they can bring to the table? Let's Asan focus ba on yung that. table? Huh? Nakaupo nga lang tayo dito sa bench, oh. Ay, nako, Bre! We are GB 99.1. It is now 10 a.m. This time check is brought to you by RightMed. Gusto ng RightMed na gumaling kayo. It has been 40 wonderful years of good music and good vibes. Over 4 decades of wonderful moments with you mga ka-vibes. Thank you so much for your wonderful support, love at sa patuloy na pakikinig. Active nila sa buhay. Tsaka isa pa, sa kanilang lahat parang si Gab ang pinaka-understanding. Oh, huwag kayo mag-aaway ah. Chill! And let's see kung magpapatuloy pa sila. Papahirapan mo? Aba, goods! Good yun! Tama yan! Padaanin mo sa karayom para naman pulido at tuwid na yung mga yan bago mo sagutin. Duh! Di ako easy to get, no? So, dapat lang. Oh, ikaw, Bri. Kumusta pala yung si Hakim? Yung manliligaw mo? Last month ba yun? Manliligaw ba yung tawag doon? Mas lalaki pa nga ako sa kanya eh. Daig niya pa yung lola na menopause o batang babae na rereglahin pa lang. Uy, Huy, ikaw talaga, Bri! wawang Hakim naman pala. Basta ayoko talaga ng mga ganyan. Sawang-sawa na ako. Paano kapag may nakilala kang matino, Bri? Yung mabait, matalino, makajos. At type na type mo! Kasi, gwapo, mayaman, at maskulado. Oh my gosh! Hindi ko alam. Kasi, paano naman kung cheater din, di ba? Hirap na magtiwala ngayon. Ay nga pala, asan yung social media nila, Donnie? I-stalk ko na muna yan, Ginger. Para magkaalaman na kung may history ba yung mga yan sa cheating. Kasi once a cheater, always a cheater. Ay, talagang na-trauma ka na sa papa mo, no, Bri?
Sino bang hindi? Dahil sa panluloko niya, nagkandaloko-lokong buhay namin. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakukuha yung lupa na dapat ay sa amin nila mama. Ang lakas ng loob niya na tawagin akong anak. Ay, Grabe, no? Hindi ko maintindihan bakit nagagawa nila yun. Ano bang meron sa ibang babae, di ba? Hindi talaga sila marunong makontento. Yung mga babae naman ako makakabet. Paano nila nagagawa na manira ng buhay tsaka ng pamilya ng iba, no? Sabi nila, love lang yung bagay na hindi kailanman magiging masama dito sa mundo. Pero kung magmamahalan kayo through cheating, hindi ba't ang sama-sama nun? Ay, totoo. Tsaka, ayoko yung ideology nila na natural lang sa lalaki na matukso. Parang laging may justification kapag cheater sila. Totoo. Kakaloka. Hindi naman nila mas ikinalalaki ang panloloko eh. Kasalanan yun sa Diyos. basta. Magsama-sama sila sa impyerno. Mauuna na yung tatay ko. Mabubulok siya doon kasama yung kabit niyang higad. Malaki ang galit ni Bree sa kanyang sariling papa dahil sa panloloko nito sa kanila. Nasaksihan din namin ang gulong yon, DJ Kakay. Hindi man naranasan ni Bree ang maloko ng boyfriend niya, alam ko na labis siyang pinakanasaktan sa sitwasyon na meron ng kanyang mga magulang. Yun ang naging dahilan kung bakit ubod at super duper man-hater siya. Siyempre malalim ang pinanghuhugutan ng kaibigan namin ang sama ng loob niya. 4th year na kami noon nang sagutin na ni Ginger si Gab. Oo, si Gab ang nagwagi. Siya ang bumihag sa puso ni Ginger. Kalaban ng iba pang nakapilang suitors nito. Tama nga na siya ang manok ko, DJ Kakay. Hindi naman ako nagsisi dahil naging maganda ang relasyon nila. Nakagraduate kami ng matiwasay noon at walang broken-hearted sa barkada. Biology ang kurso ni Ginger dahil magde-dental medicine daw siya pagkatapos. Habang ako naman ay mass comm at si Bree naman ay psychology. Kumbaga magkakaiba talaga kami ng pangarap sa buhay. Mas tumatag ang aming pagkakaibigan at ganun din ang relasyon namin sa mga partners o jowa namin. Maliban lang talaga kay Bree na single pero happy life naman siya. Tingin nyo ba magugustuhan ni Renz itong surprise ko sa kanya? Oo naman. Aba, magkano na ba yung nagastos mo dito? Wala naman sa akin yung gastos eh. Basta makita niya yung efforts ko. Hindi kasi mahilig mag-celebrate ng birthdays yung family nila, kaya ngayon, gusto ko na maging espesyal bawat birthday na meron siya, nakasama ako. Ang sweet mo naman. Sobra-sobra na tong ginagawa mo. Sa true lang, the best girlfriend award goes to you na talaga, Loy. Salamat din sa tulong nyo ha. Malaking tulong talaga kayo. Oo na. Deserve din naman ni Renz to eh. Basta, wag niyo muna kami bigyan ng inaanak ha. Magpakasal muna kayo. Uy, hindi ah. Ay, Nako, teka nga. Check ko lang yung cake dun. uy, alam niyo ba yung latest celebrity news? Yung actor na cheater? Diyos ko, ne. Confirmed na ba yun? Sino naman magko-confirm nun? Yung actor mismo? Kailan ba umamin yung cheater sa kasalanan nila? True. Sa bagay. Pero dininay ata nung babaeng kabit, diba? Paano kasi? Nawawalan siya ng endorsements? Halatang halata naman eh. Magkasama at magkayakap? Ganun ba yung friends lang? Ay, Lagi nga silang nahuhuli na magkasama eh. Nakakaawa tuloy yung totoong asawa. Yung the legal wife. Grabe, no? Nung nakaraan, may lumabas na screenshots naman, diba? Ibang actor at actress pa yun. Ay nako, ang dami talagang cheaters ano? Kahit mga artista na sila, sikat, maganda, mayaman, nagagawa pa nilang mag-cheat at humanap ng iba. Paano pa kaya tayo na normal na tao lang? totoo yan. Pero, dapat lang na mabroadcast sa buong Pilipinas yung pangangabit nila. Mahiya naman sila. Mga salot eh. Uy Bri, grabe ka naman. Aba bakit? Ginusto nila yan. Tandaan mo, cheating is a choice. Huwag nilang masabi-sabi na mistake lang yun. Kasi ginawa nila. Choice nila na lumapit-lapit sa kabit nila. Choice nila na maglandian. Hindi yun parang magic na nagawa na lang nila bigla yung kasalanan. Proseso yun. Pinagpaplanuhan at pinagdidesisyonan nila.
Tama ka naman, Bri. Kapag kasi niloko mo na, wala andun na. Tsaka ganun ba talaga kahirap magpaka-loyal at faithful? May mahal na nga sila pero maghahanap pa sila ng iba. Matagal na kami ni Renz, DJ Kakay. Sa ilang taon na napakatagal naming pagsasama, kahit kailan, hindi ako nagduda sa kanya. Malaki ang pagtitiwala ko sa kanya dahil kilala ko siya. Talagang mapagmahal at pagtitiwala ang naging foundation ng relasyon namin. Kaya kahit nagbe-break yung mga magjojowa sa paligid namin, stay strong lang kami. Nanalig ako sa may kapal na sana si Royce na talaga ang para sa akin. Siyempre sa tagal namin sa relasyon, siya talaga ang nakikita ko bilang asawa na makakasama ko habang buhay. Na-engage pa kami, DJ Kakay. 9 years o 9th anniversary namin noon nung nag-propose siya. Siyempre sobrang saya ko. Handa na ako makapiling siya hanggang sa pagtanda. Pero isang pagkakamali ang magbabago at magwawasak sa lahat. Isang bagay na never kong inasahan. Never namin inasahan nila Ginger at Bri. Sinabi nila lahat ang nasaksihan nila. Ang pangyayari na tatapos sa 10 years naming pagsasama ni Renz. Loy! Besh! Nasaan ka na ba? Punta ka ba dito? Nandyan na ba kayo? Naku, traffic kasi Nag-taxi na lang ako. Si Renz, hindi ka inatid. Nagpatid nga lang ako doon kay Gab Hindi ko na sinabi sa kanya kasi alam ko naman na super busy siya. Tsaka sabi niya may business meeting pa siya sa Cavite. Ay, ganon? Basta bilisan mo Nandito lang kami. Hintayin ka na namin. Tsaka, may chika kami sa'yo. Naku! Ano na naman yan? Mukhang magkaka-love life na itong si Bri. Ang benta ng ganda ng best friend natin. May nagtanong ka agad ng number niya. May bagong cafe and hotel ang kaibigan ni Gab, kaya naman imbitado ang barkada namin para mamasyal at kumain doon. Nauna na doon sila Ginger at Leona. At kung hindi siguro sila nauna doon, hindi namin mabubunyag ang katotohanan. Uy, Ginger, huwag mo nga akong ibugaw. Nakakahiya ka. Baka isipin nila, masyado tayong desperada. Uy, ito na nga yung pinakahinihintay natin para maging lover girl ka na rin. Ay naku, ikaw lang kaya yung walang jowa sa atin. Alam mo, kung wala lang tayo dito sa fine dining restaurant, nasakal na kita. Teka, asan ba kasi yung jowa mo? Naririndi na ako sa'yo Ikaw na lang lagi ko nakasama. Tsaka si Loina, asaan yun? Nandun si Gab, dun sa kabilang table. Kausap yung boss niya. Pinabayaan ko na dahil usapang business naman yun. Si Loina naman, papunta na raw. Kaya habang wala pa siya, hanap muna kita ng jowa. Alam mo, napaka-isip bata mo pa rin Kitang-kitang wala akong interes sa mga ganyan. Tigilan mo nga ako. Ay, ouch ka naman, girl. Grabe ka naman sa isip bata. Kesa naman sa'yo, na old-fashioned Maria Clara na may pagka-Gabriela silang na virgin na pinaglihis sa man... Huwag kang maingay. Tsaka, dumuko ka. Dali. Paano ka naman? Si Renz, nandito. Nakita ko siya. Oh? Kasama niya si Loina? Shh! Hindi. Hindi ko kilala yung kasama niya. Pero babae. May kasama siyang babae. Sexy. Hala. Sino naman yan? Hayop. Hala. Nag-kiss sila. May kabit si Renz? Ay, teka. Saan sila pupunta? Di baka mag-check-in dito sa hotel? Anong sabi ni Loina? Nasa Cavite yung lalaking yan? Walang hiya. Gaano niya katagal ginagawa yun sa kaibigan natin? Hindi rin ako makapaniwala. Sa lahat ng lalaki. Si Renz pa talaga? Ay, teka. Wala bang kakambal? Wala bang twin brother si Renz? O baka naman kamukha niya lang. Doppelganger. Hoy! Teka! Bri! Saan pupunta? Ano pa? Di sasapakin yung Renz na yun? Hoy! Teka lang! Ayun, lumabas sila. Bilisan mo naman, Ginger. Kailangan natin habulin yung mga yun. Hoy, Renz! Ang kapal na mukha mo nilukohan yung kaibigan namin? Sino to, ha? Sino tong babaeng to? Ha?
Ano ba? Hindi ko naman kayo kilala eh. Hala, oh, di ba? Sabi ko sa'yo, Bri, baka kamukha niya na talaga si Renz. Renz? Bakit kilala mo sila? Ba't kilala ka nila? Wala, Eya. Hindi ko sila kilala. Sabihin mo hindi mo kami kilala. Pero yung pagmamukha mo, alam na alam ko na. Bakulaw ka! Ano ba? Huwag naman kayo mag-iskandalo dito. Renz, anong problema? Sino ba sila? Renz, 10 years. 10 years kang jowa ni Loina. Ng kaibigan namin. Cheater ka pala? Ha? Renz? Sino si Loina? Ano ba? Sabing hindi ko nga kayo kilala eh. Hindi pala kilala ha? Hindi pala kilala? Walang hiya ka? Purito ka! Aray! Ano ba? Bitawan mo ako. Sinayang mo lang yung 10 years nyo ni Loina? Napakawalang kwenta mo? Aray, bitawan mo sa bibo ko. Ano ba? Bitawan mo nga siya! Guard! Wala kang Help! kwenta! Ginger! Ginger, tumulong ka naman! Saburutan mo din siya! Ha? Sino? Taka. Uy, hindi ako marunong manabunot. Dito, kay Renz! Aray, isa pa nga. Aray, isa pa. Pag ako napanot. Ayan! Buisit ka, Renz! Ayan, Visit sige. ka! Langya, bitawan mo ako. Ginger, hawakan mo muna siya ha! Aray. Teka, tatawagin ko si Loina. Kailangan niyang malaman to. Tama. Mga ka-vibes, ano na ang mangyayari sa relasyon ni Loisa at ni Renz? Maniniwala kaya si Loisa sa sasabihin ng kanyang mga kaibigan? Para sa ating katanungan, kung ikaw ang nakahuli o nakakita sa boyfriend, partner, jowa o asawa ng iyong kaibigan, sasabihin mo ba ito sa kanya? Abangan nyo yan sa susunod na parte ng aming kuwento sa Kaakay with DJ Kakay. Kabayan, that song is I Love You by Celine Dion. And you're still tuned into your number one good vibe station, GV 99.1, sa programang Kaakay with DJ Kakay. I Love You song request from... Ayan, basta one of our song requests. Nawala na kay Miss Kath. Ayan. Uy, back to back yan sa song request ni Laika na Whenever You Call by Mariah Carey. Sabi niya, DJ Kakay, nakaabang na po ako sa kwento nyo. Ay, thank you so much, Laika. At sabi niya, yung sagot daw niya sa tanong natin, nasasabihin ba niya sa kanyang kaibigan na nag-cheat ang kanyang boyfriend? Oo daw, sasabihin niya, syempre, with conviction pa. Deserve niyang malaman ang kalokohan ng jowa niya, diva. And another texter requesting a song. Sabi ni 3016, DJ Kakay, pa-play naman po ng So Many Questions by Side A. Ayan, na-play natin kanina. Sabi naman ni 6416, oh, ni Tita Rai, pa-play We Miss You. Pa-play naman ng Always by Bon Jovi. Shoutout kay Boss Julie Bernardo Shintaro, Ma'am Rai, hindi pala, Ma'am Rai, sabi nga. Thank you so much for playing DJ, my song request, mabuhay, DJ Kakay. Sabi ni 6416. Coming from 3031, good morning DJ. For me, dapat sabihin sa friend ko na niloloko lang siya ng boyfriend o girlfriend niya. Pero mas okay kung may proof ka para kahit todo tangge kung ang sa kanilang boyfriend o ang girlfriend niya ay labas ka na. Ang importante, ginawa mo lang ang tama. Huwag nating dagdagan ng mali ang mali dahil ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa'yo. Please play I Love You. They are playing now by Celine Dion from 3031. Sabi naman ni 4493, yes, kung ako ang nasa sitwasyon, sasabihin sa kaibigan ko na niloloko siya. Hindi ko siguro matiis na hindi sabihin kahit anong mangyari. At least, ginawa ko ang part ko bilang isang totoong kaibigan. Pa-request naman ng I Can by Donna Cruz from Bernard ng Dao. Thank you so much, Bernard. Just like 1,000 times before, then without a word, he handed me this letter. Sabi naman sa atin ni A375, hello DJ, pa-request po ng Lost in Love by Air Supply. And When She Cries, thank you so much. Pag nahuli
nahuli mo ang jowa, asawa, partner ng iyong kaibigan na merong kasamang iba, sasabihin mo ba ito sa kanya? Ipapaalam mo ba? Three words, they could change our lives. Diba? Yan ang ating katanungan ngayon, araw na to mga ka-vibes. Dahil syempre nakita nga ng kanilang kaibigan na si Brie at Ginger na may kasamang iba si Renz. At syempre saksi din sila kung gaano kamahal ni Loisa ang kanyang boyfriend. Ang tagal, 10 years yun. Nakakalurky ang ganon. I need a little care. And maybe Sabi ko nga kanina, meron kasi ako naging kaibigan. Pinili niya na hindi sabihin. Tinanong ko, dahil ako ay syempre na-curious no, sa kanyang sagot, bakit mo hindi pinili na wag sabihin? Sabi niya, kasi at the end of the day, pag nagpatawad ang isa, ang mangyayari, mas pipiliin nilang hindi na nila ako kausapin. Kasi siya nga yung pinaka naging source na siya ang nagsabi na ganito ang nangyari. Kasi may mga ganon sitwasyon mga ka-vibes, aminin natin yan, nangyayari yan sa totoong buhay. Na pag ang kaibigan natin, sinabi nila na merong kasama o nahuli nila ang iyong partner, pag kayo ay nagkaayos ng iyong partner, mas pipiliin yung wag na lang niyang sabihin or wag na lang siyang kausapin. Bakit? Kasi alam niya kung ano yung nangyari at yun ang nakakalungkot, di ba? Na minsan itong taong to naging concern sa'yo, pero dahil pinili mo na magpatuloy sa iyong pagmamahalan, talagang pinili mo na lang din siyang bitawan bilang kaibigan. Mga ka-vibes, papakinggan nyo o susunod na ang ikalawang parte ng aming kuwento, kaya patuloy lang makinig sa programang Kaakay with DJ Kakay sa Paano mo nagawa sa akin to, Renz? Minahal kita. Binigay ko sa'yo yung 10 taon. 1 dekada yun, Renz. Loina, please. Makinig ka sa akin. Hindi yun totoo. Hindi kita kayang lokohin. Sinungaling! Tama! Sinungaling ka! Walang hiya ka! Ngayon, ide-deny mo? Kami pa ang pinagmumukha mong sinungaling, kitang-kita naman namin kanina! Paano mo nagawang lokohin yung kaibigan namin? Napakasama mo, Renz! Ang sama-sama mo! Akala ko, iba ka sa kanila. Akala ko matino ka. Sasaktan mo lang din pala itong si Loida. Karamahin ka sana. Ang kapal na mukha mo, Renz. Ang kapal-kapal na mukha mo. Please, Loy. Love, kausapin mo ako. Hindi! Dapat sa'yo, karamahin ang sunod-sunod. Huwag mo kakausapin to, Loina, ha? Teka nga, kayo ba ang girlfriend ko? Bakit kayo nakikisal eh? Yang si Ginger mas malakas pa yung iyak niya kaysa kay Loina eh. Sinabi ko naman sa'yo, Renz. Oras na saktan mo si Loina, kami ang makakalaban mo. Kami ang haharapin mo. Huwag na tayong mag-usap, Renz. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Ikaw na mismo ang tumapos sa pinagsamahan natin. Ikaw na mismo yung sumira sa binigay ko sa'yo. Teka lang, Loina. Huwag naman ganito. Please, maayos pa natin to. Hindi na maulit, please. Loina, wag mo naman akong iwan. Mga cheater nga naman. After mahuli man loko, ikaw pa ngayon ng sad boy. Grabe. 10 years yun, love. Loina naman, oh. Bigyan mo naman ako ng pangalawang pagkakataon. Kapal talaga ng mukha mo. Sige, magmakaawa ka lang dyan. Ikaw lang magmumukhang syunga dyan. Kahit umiyak ng dugo yan, Loina, ha? Huwag mong babalikan yan. Ang dating masaya at ang pinapangarap kong relasyon, ganun na lamang nasira sa isang iglap. Kung hindi lang sana siya nag-cheat, DJ Kakay. Kung hindi lang sana sinira ang tiwala ko. Pero wala eh. Kahit siguro ilang beses pa natin tanungin kung bakit nila nagawa yon,
Makukuha ba talaga natin ang kasagutan doon? Kagaya lang din ako ng iba. Napatanong sa sarili na, hindi ba ako sapat? Ano ba ang kulang sa akin? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, halos hindi ako lumalabas ng bahay. Parang gusto ko na lang mawala. Hinihiling ng isang panaginip lang ang lahat. Halos hindi makakain at makatulog. Nawalan ako ng gana sa lahat. Hindi ko din tanggap na ganon ang kinahantungan ng aking naging relasyon. Alam kong mali na tratuhin ko din ang sarili ko na ganito habang nakakaramdam ako ng matinding kirot sa aking puso. Loyna! Love! Pagbuksan mo naman ako. Kausapin mo ako. Anong ginagawa mo dito, Renz? Huwag ka nga magsisigaw dyan. Dinig na dinig ka sa kabilang bahay, oh. Please, kausapin mo naman ako. Nandito ako para kausapin ka. Love, ayusin natin to. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Hindi ko kaya na wala ka. Loyna. Renz, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Wala na. Tapos na tayo. Loyna, tignan mo sarili mo. Alam ko naapektuhan ka sa nangyari. Kaya please, ayusin natin to. Hindi ko din gusto na nagkakaganyan ka. Pwede ba, Renz? Ikaw ang may kasalanan nito. Hindi to isang misunderstanding na madaling ayusin. Wala na tayong dapat ayusin dahil niloko mo ko. Pero Loyna, paano naman tayo? Sana naisip mo yan bago ka mga bet. Ayoko na, Renz. Ayaw na kitang makita pa katapos ng lahat ng nalaman ko. O baka naman hindi lang yun yung tinatago mo. Pakinggan mo naman ako. Hayaan mo ako magpaliwanag. Hindi ko na alam kung ano pang dapat kong paniwalaan, Renz. 10 years tayo. 10 years! Pero tinapon mo lang lahat ng yun sa wala. Akala ko ba nangako ka na pakakasalan mo ko? Na ako lang yung mahal mo. Love, mahal pa rin kita. Please, bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Tao lang ako, nagkakamali. Kung talagang mahal mo ko, hindi mo magagawa sa akin yun, Renz. Tsaka sa lahat ng pagkakamali, bakit yun pa? Bakit kailangan mo pang maghanap ng iba, Renz? Nasilaw ako, Loy, please. Hindi ko din naman ginusto na itong nangyari sa atin. Wow! Nasilaw! Saan? Sa kaya niyang gawin sa kama? Sa malaki niyang hinaharap? Hindi ko na gusto pang marinig ng kahit ano sa'yo, Renz! Layuan mo na ako! Tigilan mo na ako. Itatapon mo na lang ba yung pagsasama natin, Loyna? Susuko ka na kaagad. Paano naman ako? Ano ba, Renz? Bitawan mo ko! Renz! Ikaw ang nagtapon ng lahat ng yun. Ikaw ang sumira sa relasyon natin. Huwag na huwag mong tatanungin ng ganyan dahil lahat ginawa ko para sa'yo. Sa loob ng 10 years, ikaw ang naging buhay ko. Pero ito yung ginawa mo. Nagloko ka. Tandaan mo, Renz. Cheater ka! Cheater! Pinili mo na maging cheater sa relasyon natin. At hindi kita mapapatawad dahil doon. GV 99.1. It's 11 a.m. This time check is brought to you. But we're here, we can help you out. Kung ang pag-ibig mahirap hanapin, Wow, concerned Pull up again tuwing Sabado mula 9 p.m. to 12 midnight. Only here sa inyong number one good vibe station, GV 99.1, your good vibes. We are GV 99.1. ilang buwan ang lumipas, wala na talaga kami ni Renz DJ Kakay. Wala na talaga matapos kong malaman na halos araw-araw silang nag-check-in sa motel o hotel kasama si Eya, ang babae niya. Talagang may relasyon nga sila. Hindi yun ang one-time meet-up lang. Napakasakit na paulit-ulit pa lang niya ako niloloko.
Pinaglaruan ako ng taong akala ko ay makakasama ko na panghabang buhay. Mabuti na lang may mga tapat at totoo kong kaibigan kagaya nila Brie at Ginger. Sila ang nagko-comfort at nagpapayo sa akin. Parang hindi ko makakaya kung wala sila. Hindi siguro ako makakabangon sa pagkakadapa kong ito kung hindi dahil sa kanila. Oh, Loina, kinakausap ka pa rin ba ni Renz? Hindi na. Hindi na siya nangungulit. Akala ko naman, binalikan mo na. Grabe ka naman, Brie. Anong tingin mo sa akin? Bawal mag-relapse ha. Sinasabi ko sa'yo, Loina. Nung isang araw, umiiyak ka pa. Kesyo first mo sa lahat yang si Renz. Masisisi mo ba ako? Totoo naman 10 years naging kami. Na-engage pa. First ko siya sa lahat. Ay, nako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa niya yun sa'yo. Tagal niyo na, Loy Tsaka, dati, naiinggit pa nga ako sa inyo. Kasi ang sweet-sweet nyo. Yung ibang mga magjojowa, laging nag-aaway. Pero kayo, ang ganda ng relasyon nyo. Tapos, ganito lang pala. Kahit ako, hindi ko din inaasahan na magagawa niya akong lokohin. Nag-promise siya sa akin Oy, bawal umiyak. Ayoko na ng iyakan. Ay, nako. Mabuti pa, kumain na lang tayo. O teka. Picturean muna natin. Ikaw naman, puro picture. Imamay-di mo na naman yan, no? Hindi ka pa ba nagsasawa? Dadat na ng mukha mo yung my day mo. Ginawa mo naman documentary? Lahat pinupost Huy, grabe naman kayo sa akin. Mag-share din kasi kayo dun sa social media nyo, paminsan-minsan. Share nyo yung mga good memories para naman mainggit yung iba, di ba? Anong kakainggitan nila sa buhay natin na maganda kung hindi nyo pinaflex sa social media, di ba? Ikaw talaga, hay nako. Well, speaking of social media, dumaan sa feed ko yung post ni Eya. Grabe, kabili na siya ng bagong sasakyan. Wow Iba talagang ginagawa ng pagiging kabit. Dati kang dukha, biglang angat. Sabi nga nila, diploma o diskarte? Ay, huwag kang mag-alala, Loina. Mas mabait at mas maganda ka pa rin naman doon. Sinong kawawa ngayon? Di si Renz. Kasi tinapon niya lang yung stable na relasyon nyo. Sinayang ka niya. O, teka. Tsaka, tignan nyo, bagong gawa din yung ngipin niya. Veneers? Ay? Sino kaya yung dentista nito? Walastek, mapera nga. Baka naman may sugar daddy yan ha. Tsaka, iba rin talaga nagagawa ng pera ngayon no. Nag-stock ako nung nakaraan. Nakita ko na hindi naman pala ganyan yung itsura niya. For sure, hindi papatulan ni Renz yung ganong mukha. Yung mukha niya dati. Ay, nako. Sabi nga nila, talo daw talaga ng malalandi yung mga magaganda. Di mo alam saan nila nakukuha yung ganong lakas ng loob para maging kabit, no? Ay, pero ipinagpasa Diyos ko na lang talaga lahat. Bahala na si Lord. Siya lang naman ang may karapatan na humatol at magparusa sa kanila Alam naman ni Lord kung sino yung mga nanloloko. Amen! Tama! Pero alam nyo, pabayaan nyo na si Eya. Alam ko, nagkaroon sila ng relasyon ni Renz, pero biktima din naman siya Hindi alam ni Eya na engaged na si Renz. Baka naman hindi niya intensyon kasi nga wala din siyang alam. Two-timing pala. Tama din naman. Sobrang sinungaling talaga ng Renz na yan. Tapos ikaw pa yung sisisihin kapag ayaw mo siyang patawarin? Grabe, all these years, ganyan pala yung totoong kulay at pagkatao niya na. Hindi lang ikaw yung niloko niya, Loina. Pati kami din. Madami tayo na napaniwala ng gunggong na yun. Ganun naman pala siya. Siya talaga yung may sala dito Siya yung may kasalanan. Alam nyo, kahit ano namang tuksong lumapit sa isang tao, kung talagang matino ka, hindi mo papatulan, di ba? So, kaya siguro hindi pa nakakarma si Eya dahil matino naman yung konsensya niya? Maaari. Pero si Renz ba, nakarma na? Paano nga ba natin masasabi na nakarma ang isang tao?
Alam mo, kung wala pang karma, pwede naman natin gawa ng paraan. Ipakulam mo na. Uy, Bri! Ano ba? Joke lang. Alam ko naman na hindi ka kailanman mapaghigante, Loyna. Pero wag ka mag-alala. Makakarma na rin yun. Ang alam ko kasi, nakasangla yung titulo ng bahay nila. Talaga? Saan mo naman nalaman yan? Wala, nabalitaan ko lang sa amin nung pumunta ko kila Lola. Alam nyo naman na halos magkapit bahay na kami ni Renz noon. Chichismis pa ako, sige. Para malaman natin kung nagdurusa ba talaga yung si Renz. Basta ikaw ha, Loyna. Huwag ka na malungkot, okay? True, Loyna. Huwag ka nang malulungkot. Well, para sa akin, ikaw talaga yung pinaka-strong na babae na nakilala ko. Grabe, tatag-tatag mo. Hangang-hanga ako sa'yo, girl. Kasi kung ako siguro yung nasa posisyon mo, baka mabaliw na lang talaga ako. Huwag kang mag-alala. Malapit na din akong mabaliw. Huy! Wag naman, girl. Hindi pwede na dalawa tayong baliw dito. O dapat ako lang. Ako na lang yung baliw. O kaya, dapat si Bri lang. Hoy! Bakit nyo ako dinadamay? Sinong baliw ah? Anong baliw? Sa pagkalipas ng panahon, alam kong kahit paunti-unti ay nakaka-move on na din naman ako sa heartbreak na dulot ng pagtataksil ni Renz. Kahit sa totoo lang, sobrang hirap. Para akong nalugmok. Parang sa akin lahat napunta ang karma. Hindi ko maiwasang isipin noon na bakit parang kailangan ako yung magdusa. Wala naman akong ibang ginawa kung hindi maging mabuting girlfriend, kundi maging tapat at loyal sa relasyon namin. Pero tuloy pa rin ang buhay, DJ Kakay, kahit gaano kapait ang mga nangyari. Mas nanalig ako sa Panginoon dahil alam kong may nakalaan na mas mabuti at mas maganda para sa akin. Nagtitiwala ako na magiging maayos din ang lahat para sa akin. Sabi nga nila, everything happens for a reason. Pero grabe naman na reason yun. Kailangan magloko ang jowa? Kailangan bang mag-cheat? Kung sana hindi na lang talagang nag-workout ang relasyon namin dahil sa katagalan, baka mas natanggap ko pa. Habang ganap na dentist na si Ginger, si Bri naman ay nagtuturo sa isang university. Ako, sinubukan ko na din ang mag-business habang nagtatrabaho bilang copywriter at virtual assistant. Grabe, no? Ang bilis ng panahon. Mag-iisang taon na din simula nung nangyari yun. Ops! Bakit mo naman biglang nabanggit yan? Hay nako! Naiisip mo na naman siya, no? Loy na naman! Hindi, nalaman ko kasi na aksidente siya. Ano? Kailan? Nung isang araw yata, minessage ako nung kapatid niya. Bakit? Anong sabi? Ibuburol na daw ba? Bri, hindi! Nasa ICU raw si Renz. Nanghihingi ng abulo yung bunso niyang kapatid, kaya baka daw makatulong ako. Hala, kawawa naman. Hoy, Ginger! Anong kawawa? Alam mo, Loyna, ang lakas lang din talaga ng loob ng pamilya na hingan ka ng pera, ha? Kaano-ano mo ba sila? Di ba wala? Parang hindi sila naging enabler, ha? At konsentidor sa pag-cheat ni Renz noon? Kapal ng mukha? Pero Bri, baka walang-wala lang talaga sila. Kaya pati ako nilapitan na nila. Hey, pero ang tanong, binigyan mo ba nung abuloy? Oo, pero konti lang. Yung kaya ko lang. Para gumaan na din yung pakiramdam ko. Ayoko din naman na magsisi na hindi ako nakatulong kung kaya ko naman, di ba? Hey, Loy, ang bait-bait mo talaga. Ganun din naman siguro yung gagawin nyo kung kayo yung nasa sitwasyon ko, hindi ba? Oo. Pero sana, huli na yan, ha? Ayoko na abusuhin nila yung kabaitan mo. Tandaan mo kung gaano kasakit ginawa sa'yo ng loko na yun. Hindi ko naman nakakalimutan yun, Bri. Pero nakamove on na ako. Alam ko yun. Uy, so, pwede ka na ulit maghanap ng boylet? Hoy, parang ang bilis naman masyado. 1 year na kaya yun? Pwede Oo na yan. nga, 1 year na. Tsaka yung iba nga, hindi naman uso sa kanila yung 3-month rule na yan. Kung may magustuhan ka, suportado ka namin.
Wala na muna sa isip ko yung ganyan. Ang focus ko ngayon, trabaho at kung paano mas kikita ng pera. Ayun siya. I'm so proud of you, girl. Ang tatag-tatag mo talaga. Pero, ikaw, Bri, bago natin i-matchmake ulit itong si Loina, love life mo muna dapat. Ay nako, tigilan niyo ko Ayun na naman kayo eh. Naku, wala ka bang nagugustuhan, Bri? Wala bang nanliligaw sa'yo ngayon? Tigilan niyo na nga ako. Huy! 26 na tayo. Hindi na uso yung ligaw-ligaw na yan. Hindi na ako teenager. Tsaka, sabi ko naman sa inyo, ayokong magmahal lalo na't ang daming ng cheaters ngayon. Well, alam mo, Bri, sa tingin ko, hindi ka takot magmahal. You just want to be pursued. Kung may darating lang talaga na lalaki na kaya yung strong personality mo, ay nako. Saan mo ba nakukuha yung idea na yan, ha, Ginger? Tigilan niyo na ako. Nananahimik ako dito tapos ako bigla gagawin yung topic. Alam mo, Bri, tama din naman si Ginger. Tsaka, baka oras na rin para buksan yung puso mo. Pwede ba? Hindi niyo kasi ako naiintindihan. Huwag niyo nga akong maano-ano dyan. Nabibisit ako. Hi, Bri. Magkaibigan tayo simula bata pa. Kilalang kilala ka na namin. Naintindihan ka namin. Deep inside, dyan sa puso mong bato, alam namin na gusto mo lang din na magmahal at mahalin. Pero, hindi mo pa ba nakakalimutan si Andre, Bri? Ay, Uy, huwag mong sabing, mahal mo pa rin si Andre. pwede ba? Matagal na kaming tapos. Baka may anak at pamilya na nga yun eh. Kalimutan nyo na yun. Wala tayong mapapala kung ibabalik nyo yung nakaraan. Pero first love mo siya. First love mo din si Jello, na naging cheater at nagloko. Eh, iba naman yun eh. Pinasa naman nito Ganun sa na akin. din yun. Pwede ba? Tigilan na nga natin to. We are GV 99.1. It's 11:20 a.m. This time check is brought to you by Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. It has been 40 wonderful years of good music and good vibes. Over 4 decades of wonderful moments with you mga ka-vibes. Thank you so much for your wonderful support, love, at Kasasakit ulit ng mga puso at damdamin namin. Ano, nakontak mo na ba si Ginger? Hindi nga eh. Ano ba yan? Walang sumasagot. Kahit yung kapitbahay ata nila, tinawagan ko na. Ano naman kayang nangyari? Dapat siguro pumunta na tayo dun sa bahay nila. O doon sa konto niya. Ano ba yan? Saan naman kaya sumut yung babaeng yun? Sabi ni Gab, hinahanap daw niya. Eh, visit pala yung lalaking yan eh. Maglolo ko, mga ngabet, tapos kapag nalayasan siya ng kaibigan natin, maghahabol siya. Naku, sana lang talaga walang nanggaling masama kay Ginger. Sabi pa man din ni Gab, kagabi pa sila hindi nagkikita. Umalis na si Ginger ng 10 p.m. Tapos biglang nag-message sa atin si Ginger ng 5 a.m. na nag-cheat daw sa kanya si Gab. Saan naman kaya siya ngayon? Ano kayang kalagayan niya? Kasalanan yun lahat ni Gab. Kapag may nanggaling masama kay Ginger, hindi ko papatahimikin yung buhay ni Gab. Baka ipakulong ko pa siya. Nagawa niyang itakas yung kotse ni Ginger para pumunta sa kabit niya. Saan ba nila nakukuha yung kakapalan na mukha? Talagang sisiliban ko siya, Diyos ko. Tumawag na kaya tayo ng pulis? Nag-aalala talaga ako eh. Masama yung kutob ko, Bri. Tama. Tumawag ka na ng pulis. At ipapakulong ko yung Gab na yan. Paano tayo nakakasigurado kung hinahanap niyan si Ginger? Baka nga siya pa yung nagligaw para na makasama niya yung babae niya. Teka. Nagre-ring na yung phone ni Ayan. Ginger. Baka sagutin niya na, ayan. Ay, sinasabi ko talaga. Kanina pa ako di makakain, makatulog ng dahil dyan. Sana ba kasi si Ginger? Diyos ko naman. Ginger? Ginger! Uy, saan ka nang galing? Kanina ka pa namin tinatawagan. Bakit ganyan ang mukha mo? Saan ka ba nagsuot? Babae ka. Bri, Loina. Oh, kumalma ka muna, Ginger. Andito kami. O, maupo ka muna dyan. Ang mabuti pa, uminom ka muna ng tubig. At saka Tutubig. buti na lang ligtas ka ngayon. Pinag-alala mo kami, Ginger. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Please, walang gulo na ako. Ginger,
Ano ba kasing nangyari? Bakit bigla ka nalang umalis ng ganon? Sabihin mo sa amin. Alam mo naman na nandito lang kami para sa'yo, di ba? Kakampi mo kami. At yung Gab na yan, tatalupan ko talaga yan ng buhay eh. Totoo ba? Nag-cheat yung si Raul yun sa'yo? Oo. At makaawa ako sa kanya. Pero, hindi ko na alam. Ginger, hindi mo kailangan magmakaawa sa ganong klaseng lalaki. Pero anong gagawin ko? Buntis ako, Bri! Buntis ako! At si Gab yung ama! Ano? Kailan pa? Alam ba ni Gab to? Hindi. Hindi ko masabi. Hindi ko na alam gagawin ko. Nabuntis si Ginger at ang nobyo nito na si Gab ay nag-cheat at naghanap ng ibang babae. Ang laki ng galit namin noon, DJ Kakay. Lahat sinumpa na ni Bri dahil sa problema na naman na iyon. Pero mas pinatatag namin ang loob ni Ginger, hindi namin siya pinabayaan. Sobrang sakit lang talaga ng pinagdadaanan niya at parang hindi pa sapat ang karma para magbayad sila sa mga pananakit na ginawa nila. Hindi ko alam kung maniniwala pa ba kami sa karma, DJ Kakay. Dahil sa totoo lang, bakit parang mas maganda pa ang buhay nila kesa sa amin na niloko nila? Bakit parang mas may karapatan pa sila na sumaya? Si Renz na niloko ako, nakasurvive siya sa natamong injury sa aksidente at ikinasal kay Eya na naging babae niya noon. Habang si Gab naman ay nakapag-abroad pa kasama ang babae nito na parang tita na niya dahil sa age gap nila. Samantalang kami nila Ginger, eto, dala-dala at pasan-pasan yung sakit ng mga pinagagawa nila sa amin. Totoo nga ba ang karma, DJ Kakay? Siguro hindi pa itong panahon nila, pero sa susunod, babawiin din sa kanila ng Diyos at makakatikim din sila ng karma.